Good morning everyone. Ayan, so napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong araw. Sapagkat noong nakaraang araw, mga kaibigan, ay napanood natin ang ikasampung impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Ikasampung araw po. At dito po ay inakita nating inimbitahan ng prosecution ang dalawang branch manager ng Land Bank of the Philippines. Nais kasi nilang patunayan, ipakita sa publiko that the Vice President Sara Zimmerman Duterte was actually a corrupt public official na nilustay nito ang 125 million confidential fund. But then, sa unang araw pa lamang ng pag-uusap o paghihiring o trial, kaugnay po sa graft and corruption, betrayal of public trust, and other related cases regarding po sa misuse of the confidential fund na ipinakakalat ng mga miyembro ng mga prosecution. Actually, pansinin ninyo, no, itong mga prosecutions member na ito, mga kaibigan, ay mga dilawan yan, mga pinklawan yan. Okay? Nais nilang ipakita sa taong bayan na mayroong nga ba ang anomalya ang ginawa itong si Vice President Sara Duterte. Okay? Napakinggan natin, napanood natin na ilang beses po nilang pinainit ang issue. Sinensationalize po nila ang issue, no? Pero talagang pinaviral po nila ang katagang unusual activity. Ayan. So yung unusual activity, mga kaibigan, sa totoo lang, ito po ang katotohanan. Sa Anti-Money Laundering Council, dalawa lamang ang posibleng remarks pagdating po sa cash, no, withdrawals. It's either covered and suspicious. Okay? Wala po yung salitang unusual. It's only covered and suspicious. Kung inyong napakinggan at napanood ang trial, malinaw po na binanggit din ni Senator Panfilo Lacson na wag nang gamitin yung salitang unusual dahil wala naman pong ganoong salita sa Anti-Money Laundering Council. Ang unusual po para sa akin, mga kaibigan, ay isang chismisan lamang ng mga tao sa bangko. Chismisan lamang ng mga tellers na nandoon po sa harapan. Chismisan lamang po ng mga managers na nandoon sa harapan. Chismisan po ng mga verifier. Sapagkat nagulat sila personally, ang laki nitong halaga na to. So that's for them. Sa kanila yan. Part yan ng kanilang marites, no? Part yan ng kanilang marites time. Pero kung ang pag-uusapan po, mga kaibigan, ay yung tamang proseso at yung status ng pag-withdraw ng pera, dalawa lamang po ang acceptable sa Anti-Money Laundering Council. Ito po ang salitang covered and suspicious. Okay? Unahin natin ang suspicious. Mga kaibigan, kapag ang isang tao ay nag-withdraw po sa bangko ng malaking halaga and yung verifier nalaman niya kaagad na mayroong suspicious activity, saan nanggaling yung pera, paano napunta sa kanila, may mga questionable parts kung bakit nagkaroon ng pondo, ano ba yung pinagkukunan ng pera na yan, that's already suspicious. So, ang gagawin po ng bangko ay i-report po ito kaagad-agad sa Anti-Money Laundering Council. Okay? I-report na po ito kaagad sa Anti-Money Laundering Council because right there and then, nakita na nila suspicious po yung activity. Suspicious yung pinagmumulan ng pera. Bakit nagkaroon ng pera? Para saan ang pera? Ano ba yung pinagkukuhanan ng pera? Bakit nagkaroon ng pondo? So those are suspicious activity. Okay? So minsan nga ako, no, tinatanong ako nung nag-deposit ako one time sa isang bangko. Tinanong ako ng manager, saan ba kukunin yung mga pera na i-deposit dito? Bakit ang nakalagay dito ay pwedeng mag-deposit ng 1 million, 2 million, 3 million. Ano ba yung pinagkukuhanan mo, sir, ng pera? Ano ba yung source of income mo? Ano ba yung source of fund mo?
sasabihin mo yan sa bangko. Idideklara mo yan sa bangko. Para pag nag-withdraw ka, they will also verify. Talaga lamang malaki yung wini-withdraw niya. Malaki yung possibility na ito po yung wi-withdraw niya. It's because nakadeclare po doon sa bangko yung mga sources of fund. Okay? So, right there and then, kapag nagkaroon ng withdrawal and nakita nila kaagad na may something doon sa pera na wini-withdraw, automatic dapat inire-report yan sa Anti-Money Laundering Council. In this case, mga kaibigan, sa 4 na beses na pag-withdraw ng Office of the Vice President ng halagang 125 million pesos, wala pong nai-report sa AMLAC. Wala. No? At hanggang sa ngayon ay wala pong nai-report sa AMLAC. Okay? That is suspicious. Okay? So, ito po, no? Yung pag-usapan natin, yung covered. Okay? Ito po, no? Ito po yung salita na tama. Wala pong salitang unusual. Covered and suspicious. Okay? So, yung covered, mga kaibigan, kapag yung nagwi-withdraw, nagpunta doon sa bangko, ipinakita niya yung cheque, and then yung cheque merong date. Nakapangalan doon sa tao. Yung tao na nagpunta doon, nagbigay ng kanyang ID. Ipinakita niya yung kanyang identification, yung kanyang identity na patunayan na siya yung nakasulat doon sa cheque na yan. Tinignan niya yung check number. Tinignan po ng verifier yung halaga ng pera. And that is coming from the Office of the Vice President. Mayroong advice from the Office of the Vice President. Okay? Ibig sabihin, malinaw na ang pera ay galing sa Office of the Vice President. That is a government office. So, dahil nga po mayroong advice from the Office of the Vice President, malinaw po na ang pondo ng opisina ng gobyerno ay nanggagaling din sa opisina ng gobyerno. And the fund or the source of fund are walang iba kundi ang National Treasury. So saan po nanggagaling ang pondo? Galing po ito sa buwis na nakokolekta ng gobyerno. Kinokolekt po ito ng gobyerno and then pinag-aaralan, kinoconsolidate ng Department of Budget and Management. Lahat po ng income na pumapasok sa gobyerno, ang Department of Budget and Management po ang bahala. And then ibibigay ito, ililipat ito sa National Treasury, and then from the National Treasury, mga kaibigan, ito po yung nagpopondo doon sa mga budget ng gobyerno. Okay? So, mayroong advice, maliwanag naman po yung nakasulat sa cheque, mayroong petsa, okay? Maliwanag naman po doon sa cheque, mayroong pangalan kung kanino po mapupunta yung cheque, mayroon pong signature kung sino po yung signatory ng cheque. Okay? So, maliwanag po. Sino po yung pumirma doon sa 125 million pesos doon sa cheque? May ibig sabihin, merong advice. Yung advice is galing sa Office of the Vice President. Pero, yung pirma nun sa cheque, kanino? That is from the National Treasury, maybe. Diba? So, maayos po yung inilatag ng payee o yung nagwi-withdraw doon sa bangko. So, nakita po ng bangko, yes, legit yung transaction, maayos yung transaction, kompleto, yung petsa, yung pangalan, walang mali sa spelling. Okay? So, na-verify nila, mayroong budget, mayroong pondo. So, walang problema. Hindi kailangang questionin. So, dahil hindi kailangang questionin, that is what we called covered. Okay? Covered transaction ang tawag dyan. Okay? Kaya nga po sabi ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson, wala namang salitang unusual sa AMLAC. Kalimutan natin yan. Huwag nating gamitin yan. Huwag tayong gumawa ng ibang salita. Ang gamitin natin, covered and suspicious. Okay? So, ganun po, mga kaibigan. Kaya nga po, maayos na nailatag na yung withdrawal ni VP Sara Duterte ay wala pong pagkakamali. Wala pong illegal at gaya nga po ng nabanggit at naitanong po o nasabi ni Senator Judge Robin Padilla, wala pong illegal? Wala po. Ang sagot po ng mga witness. So, yun lang po. Napakasimple, di ba? Hindi po kailangan pag-usapan o pag-awayan pa yan.